Ngayon naman guys ay pag-uusapan natin si Solicitor General Guevara. Naalala nyo yung sa PhilHealth, yung sumasagot sa mga questions ng Supreme Court sa PhilHealth. Yun si Solicitor General Menardo Guevara. Guys, nako, nakakatuwa tong mga pangyayaring to talaga. Naghain ng motion ang Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema at ang nilalaman, petisyon para hindi ito tumayong abogado ng gobyerno. Giit ng Solgen. Narinig nyo yon? Naghain siya ng petisyon upang hindi siya, alam mo yung tumayong abogado ng gobyerno. Kasi siya talaga siya yung magiging abogado ng gobyerno kung ano man yung mga kaso-kaso dyan. Siya talaga yung sasagot, siya yung magiging abogado. Pero guys, nag-file siya ng petisyon. Grabe. Hindi raw nito maipagtanggol ang Administrasyong Marcos Jr. sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako! Hindi siguro niya masikmura yung pangyayaring yun, no? Kaya ayaw niyang, hindi niya kaya ipagtanggol. Ito rin ng Solgen na alisin ito bilang respondent sa pinag-isang petisyon para sa writ of habeas corpus ng dating presidente. Si Margot Gonzalez magbabalita live. Margot, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Yan nga yung naging motion and manifestation kanina ng OSG sa kataas-taasang hukuman dahil sa kanilang panindigan na itong ICC ay wala ng jurisdiction. Kung nagbago ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng International Criminal Court o ICC kung saan pinayagan ito at nanguna pa nga sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naindigan naman ang Office of the Solicitor General o OSG na walang karapatan ang ICC na makialam sa Pilipinas. Arang Lunes, naghain ang OSG ng manifestation and motion sa Korte Suprema upang tumaging magkomento laban sa mga petisyon para sa habeas corpus ni Pangulong Duterte. Pinili ng OSG na hindi kumatawan sa gobyerno at maging respondent sa kaso. Sa dokumentong isinumite ng OSG, giniit nitong walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at wala ng obligasyon ng bansa na makipagtulungan dito. Tingnan mo, mabuti pa si Menardo Guevara, guys. Talagang hindi niya siguro maintindihan, hindi niya masikmura, hindi niya siguro ma-explain yung mga ginawa. Siguro hindi to kasama sa plano, hindi siya siguro na-inform sa mga gagawin. Kaya yun. Buti pa siya, pero yung PNP talaga, no? Grabe. Pero siya, tumatayo talaga siyang wala talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Tatandaan opisyal ng kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2018 na tuluyang naging epektibo noong 2019. Dagdag pa rito, binigandiin ng OSG na gumagana at epektibo ang sistema ng hustisya sa Pilipinas kahit hindi kinakailang manghimasok ang ICC. Matatandaan na sa isinumiting habeas corpus petition ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, isinama ang OSG bilang isa sa mga respondent. Bukod kay Baste, naghain din ng magkahiwalay na petisyon sina Congressman Paulo Duterte at Veronica Duterte. Ngunit sa huli, pinag-isa ng Korte Suprema ang tatlong petisyon at ginawang isang kaso kung saan ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang idineklarang respondents. Ipinag-utos ng Korte Suprema na magkomento ang mga respondent sa consolidated petitions sa loob lamang ng 24 oras. Kinumpirma rin ng kataas-taasang hukuman ang natanggap nilang motion for recusal ng OSG kung saan opisyal nitong tinatanggihan ang anumang partisipasyon sa kaso. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na meron silang natanggap na motion na maialis si Solicitor General Menardo Guevara bilang party respondent. So, yun na nga guys, 'di ba? Naghain siya ng motion na hindi siya tatayong abogado ng administrasyon sa mga petisyon ng writ of habeas corpus na final ng mga anak ni PRRD. So, ngayon guys, pinaparesign na siya. Naku po, hindi man direktang sinabi na
na mag-resign ka na, mag-submit ka na ng resignation letter, pero the way na sinabi yun ni Castro, talaga makikita mo pinapa-resign na talaga siya. 'Di ba si Castro, siya ang spokesperson, 'di ba? Siya ang spokesperson ng presidente. So yung mga sinasabi niya, yun yung sinasabi ng presidente, 'di ba? Yun yung pagkakaintindi ko. Ewan kung tama ba yun or hindi. So, ito, pakinggan natin ha. Pinaubayan na raw ni Solicitor General Minardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Minardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y iligal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso, lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Never did Solgen mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Tingnan mo, hindi personal, kundi institutional, di ba? So, sinusunod niya yung institusyon. Kasi alam niya na walang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas talaga. At talaga namang, nako, may problema talaga, no? Yung administrasyon natin ngayon kasi sa ginawa ba nila. Nako, talagang makikita talaga natin, guys, na pumapanig na sila sa atin. Nasa tamang pag-iisip na si Solgen. Hindi daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Wow! Pinauubayan na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Wow! Wow, grabe yung statement na yun. Tingnan mo yung statement na to ha. The Office of the Solicitor General's position will remain the same irrespective of the personalities involved. It is the Republic's position. Diba? Position daw yon ng Republic of the Philippines. Wow! Galing. Wow! Natauhan na siya. Pinauubayan na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Pero para sa akin siguro hindi talaga yun na personal talaga, no? Na si BBM sasabihin niya na, mag-resign ka na. Alam mo yung masisira yung imahe niya na sirang-sira na talaga. Mas maiging mag-resign ka na lang, pre. Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Makikita mo talaga yung sobrang panggigipit nila sa mga Duterte. Alam mo yung talaga lahat ng pwedeng gawin, no? Para talaga mapigilan yung alam mo yun, pagiging pangulo, kasi ayaw nilang mabago yung takbo
ng Pilipinas, mabago. Ayaw nilang umunlad yung Pilipinas kasi talaga namang sa buong mundo guys, sikat na sikat yung Pilipinas na isang napaka-corrupt na country. Kaya ayaw nilang mabago yun kasi hindi sila magkakapera. Kaya nga ayaw nilang may talagang mag-stand na tao na pigilan yung mga corruption. Kaya yun ang ayaw na ayaw nila. Lalong-lalo na yung 9 senatorial candidates ng PDP Laban ay against talaga ng corruption. Lalong-lalo na si VP Sara, tapos yun yung ginagawa nila. Kaya ayaw na ayaw talaga nila na si VP Sara ay maging presidente. May Duterte na namang tumayo na maging presidente guys. So, ano masasabi nyo dito?